Okay guys, so comparison lang between analog mixers at saka itong mga digital mixer. So madali ang video lang guys, no, comparison lang ito. Kasi regarding dito nga sa pagbebenta ko dito ng aking analog mixer na Joson Hawk 16. Kasi balak ko natin na mag-upgrade into digital mixer. So maraming nagko-comment kasi doon guys na, "Sir, mag-stay ka lang sa analog kasi analog is subok ko na at napakadali lang yung gamitin. Mahirap yung digital, sir. Mahirapan ka, kinakailangan pa ng seminar, etc." Ganun. Yes, totoong mahirap gamayin yung digital mga mama at sir, no? Kasi nasanay tayo sa analog. At ito nga, yung comparison between the two. Ayan. Analog user ko for how many years and talagang komportable ako sa analog. At parang hindi sumasagi sa isip ko yung mag-convert to digital. Okay, ngayon, ito naman yung comparison natin. Sa analog mixer is napaka-simple lang talaga guys. Ayan, kita mo na lahat mula sa gain hanggang dito sa fader. Kung gusto mo nang pihitin yung gain, andyan na agad. As in, napaka-dali lang talaga niyang gamitin kasi kitang-kita mo na lahat yung i-control mo. Compared to digital is it will take time. Siguro mga ilang seconds lang na hanapin yung high pass filter, yung effects, yung mga ganun. Dito is andyan na agad-agad. Ngayon, sa analog kasi na settings, mga mama sir, no, according ito sa aking experience, kapag ka analog mixer yung gagamitin ko, syempre mangangailangan pa ako ng 31 band equalizer. Ayan. Tapos, kakailangan ko pa ng crossover. Yung iba nga, yung setup, kailangan pa nila ng maximizer, exciter, or yung compressor pa, yung mga ganon, mga outsource na mga processors, kumbaga. Ayan, and it's very expensive at saka marami ka nang dadalhin. Ayan. And then, yun, sa digital kasi, is andun na lahat. Parang compact siya guys, andun na talaga lahat. So, hindi ka na mangangailangan pa ng equalizer, yung mga ganon guys, no? Ayan, sa presyo naman, yes, mas mahal talaga si digital compare kay analog mixer. Ayan, let's say 16 channel. Sa 16 channel digital, pinakamura na kita ko. Makakabili ka na ng mga, siguro mga 25,000 below or 21 to 25,000 and ayan, nasa mga ganyang range yung pinakamura. Ayan, mahal siya compare sa 16 channel dan nito na sa online makakabili ka ng mga 13 to 14,000, 15,000, ganun. Ayan. So, kung kumparahin mo yung presyo, talagang mas mahal talaga sa digital. Pero ito yung hindi alam ng iba. Ayan. At sa akin din, na-realize ko lang din, kamakailan lang na mas napapamahal pala talaga ako sa analog compared to digital. Kasi kung kukumputin mo lahat, analog mixer, bibili ka pa ng 31 band EQ, ng crossover. Yung sinasabi ko kanina, yung sa ibang setup na may maximizer pa, yung exciter pa, compressor, limiter, kung ano-ano pang mga processor yan. Ayan. So kung kwentahin mo yan lahat, guys, parang aabot pa ng 30,000 to 35,000. Ayan. Samantala kung mag-digital ka, 16 channel, andun na talaga lahat. Ayan. And nakagandahan pa dun, guys, is each channel, meron siyang graphic EQ, meron siyang parametric EQ, meron siyang napakaraming effects. Pwede mo pang pagsabay-sabayan. Ang iba nga is 2 hanggang 4 na effects pwede mong i-combine. Hindi ako nagkakamali guys. Ganun. Ayan, so and then napaka-compact pa niya guys, no. Kung makita niyo yung brand ng iMix, ayun, meron silang parang cube lang. Ayan. Napakaliit lang niya na mixer. Tapos doon ka na sa iPad or laptop, iPad or tablet ka na magko-control ng iyong mix. And then ito yung nagustuhan ko sa digital guys, no. Alam niyo naman halos lahat ng mga events ko ako lang yung mag-isa. So upon sound check talaga guys and feedback elimination, yung analog yung gamit ko is napakahirap talaga. Kapag andun ako sa stage, feedback elimination ako, sound check ko ng microphone, kapag may feedback, punta naman ako sa booth ko, pipihitin ko naman yung 31 band EQ, then balik naman ako sa stage, ayun, soundcheck naman ulit, kung may feedback pa rin, punta naman ako balik doon sa aking booth. So, napakahirap talaga guys, kapag mag-isa ka lang, lalo na sa aking sitwasyon. Ayan, sa digital kasi,
pwede mo nang dalhin mo yung yung tablet or iPad mo. Doon ka na mismo sa harap ng speaker sa stage. Sound check ka kung may feedback. So, baba mo lang yung certain frequency na matakas sa feedback. Then, you're good to go na. Ayan. And advantage kasi sa digital is kahit sang sulok ka ng venue, makakapagpihit ka. Ayan. Compared to analog is parang hindi mo maiwanan yung booth mo. Nandun ka lang talaga. Kung sakaling may problema, ayun, pipihitin mo agad. Samantalang yung naka-digital ka, kahit saang sulok ka ng venue, pwede ka makapihit. And then there are times talaga na minsan as sound tech, kinakailangan mong pakinggan yung perspective ng audience. So, minsan pupunta ka talaga doon sa audience, lalo na yung sa mga gilid, sa likod, yung mga ganun, yung halos hindi maabot ng speakers kung may natatabunan man. At least doon, malaman mo yung perspective ng ibang audience at makakapag-adjust ka. O, diba? So, mas advantage at mas mabilis yung sa digital compared to analog. And again guys, no hate sa mga analog users kasi analog users din ako for how many years. And wala akong, no offense dyan guys, love na love ko din yung mga analog users at saka analog mixers. Kaya nga meron akong mga analog mixers, ayan. But other times talaga guys na kinakailangan natin na mag-step up or mag-upgrade and depende din talaga sa sitwasyon. Yung iba mahihirapan mag-adjust, mag-adapt sa ganitong sitwasyon. It's because siguro yun, iniisip nila na mahirap, kinakailangan pa ng seminars, and then masasabi ko lang talaga na nagstay tayo sa comfort zone natin. So, kapag kaganyan yung mindset natin, is mahirapan tayong mag-grow as sound tech or maybe sound engineer, ayan. Sound tech ka, at kapag magstay ka lang sa analog, talagang analog lang talaga yung malalaman mo. And alam naman natin habang tumatagal yung panahon is nag-upgrade, nag-iiba-iba lang yung ating technology. Ayan, so dapat as a sound tech, dapat flexible tayo, 'di ba? Dapat marunong din tayo habang nag-iiba yung technology, dapat makakahabol tayo para hindi tayo mapag-iwanan. Baka magaya tayo sa mga ibang brand ng mga yung mga camera, yung cellphone, di ba? Yung may mga brand ng cellphone dati na nagsara dahil hindi sila nag-adapt ng bagong technology. So, ayaw natin nang mangyari yun sa atin mga sound tech, no? So, dapat lang tayo, maging tawag na ito, dapat marunong tayo mag-adapt sa bagong technology. Para din sa atin yun, meron tayong self-growth. So again guys, wala no offense sa mga analog users, mahal ko yung mga analog users, especially ako, analog users din ako. So gusto ko lang talagang mag-step up. So yun, tuloy pa rin, benta pa rin natin ito ating analog mixer na Joson Hawk 16, and yung kikitain natin dito is bili natin ng kaabot kaya lang din na digital mixer. Pero itong si Mecman, hindi ko to ibebenta. Gusto ko to eh. Maliit lang kasi siya. So, kung may mga basic tayo, pwede ko tong gamitin. Ayan. Pero eto, masyado nang malaki kasi sa akin, sa full band. And okay ako dito. No issues to guys ha. Napakagandang mixer itong Joson Hawk 16. Yun nga lang, yun yung sitwasyon ko lang na kinakailangan kong mag-upgrade to digital para sa klase sa sitwasyon ko na ako lang yung mag-isa. So again, maraming salamat po kung may na-miss man ako na comparison regarding digital and analog. Comment lang down below at pwede natin idagdag at pag-usapan natin ulit yung mga topic regarding sa comparison nilang dalawa. So hanggang sa susunod. Alright.